The views and opinions expressed by the hosts do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the hosts, the show, the management, and the network. Good evening to all our listeners and viewers. We're live at the hour of 3. Salamat po sa invitation at I can share to you my testimony about Padre Pio, kung ano yung mga naging relationship ko sa kanya, paano ko natulungan, at paano matutulungan maraming tao. So, how can I start? Sister Aida, can we show the some slides? Yes. I'm Patrick Dilmasuay Roquel po, 57 years old. I was born February 11, 1969. A licensed medical technologist from UST and worked for 17 years sa United Laboratories from 1989 to 2006. I was engaged in business on herbal industry and established agribusiness of herbal medicinal plants since 2010. And an advocate of traditional and alternative healthcare, or TAMA Law of 1997, which is Republic Act 8423. So next slide po. I'm also the president right now of GH Nutri-Pharma Incorporated, one of the major supplier of Lagundi raw materials in the Philippines and other DOH-listed herbal medicinal plants. I'm a social entrepreneur and established owned CSR, the Puno Sagip Buhay, I Plant, I Share, I Save Community. Also, a post-kidney transplant since 2018, so 8 years na, this coming June 23. Married to Dr. Eleanor T. Roquel, and with a son, Dr. Patrick Anthony T. Roquel. So, yan po yung aking bio note na may share sa inyo for now. So, how will I start? Basically, gusto kong i-share sa inyo yung naging yung flow ng life namin, kung paano ko na-meet si Saint Padre Pio, Kasi way back 2007, nagkaroon talaga kami ng matinding problem sa family. Kasi yung business namin sa Cebu, napasukan kami ng mga budol-budol, kung tawagin, yung mga scammers, And for 1 year, napaglaruan talaga yung business namin doon. Kaya talagang from the time na nag-retire ako, nag-early separate ako sa Unilab, 2006, 2007 talagang is a tragedy na bagsak yung naging buhay namin. Since nung nalaman ko naman na February 11 ako, so mean to say, kasabay ko yung feast day ni Our Lady of Lourdes, talagang madasalin ding tao ako. At basically talagang I go to church and then I pray a lot, so that God will answer all my prayers. And from high school, elementary, high school, talaga naman dininig yung mga panalangin ko through the help of Mother Mary. Kaya talagang I embrace the belief, yung paniniwala ko na talagang nandyan siya to help me. And so, nung 2007, nagkaroon kami ng mishap sa organization namin sa opisina. Ako yung presidente.
instead na masira na ng loob, talagang I went sa church, no, to pray. Malapit lang kami sa Christ the King Parish, kaya at 8 o'clock nandun ako sa Blessed Sacrament, no. Kneeling, crying, at saka talagang humingi ako ng tulong na makatayo uli ako, no. Kasi doon sa nakuha ko sa United Lab, for example, pagpalagay na natin, siguro 2.5 yung naging separation pay ko noon that time, no. Halos times 6 yung nawala sa amin, no, after 1 year. So ganun talagang katindi yung hirap na buhay na pagdadaanan namin, no. So instead na magpakamatay ako, mawalan ako sa sarili ko, I went to church sa Blessed Sacrament at talagang humingi ako ng tulong kay Lord na sana maibalik niya yung tiwala ko sa buhay namin at tulungan ako kung paano yung mga gagawin ko para makatulong pa ako lalo sa mga tao na na sinusuportahan ko. And true enough, one Monday ng 2007, kasama ko yung anak ko at 8 a.m. after na makarating ako sa St. Padre Pio. Makarating ako sa Christ the King Parish, Blessed Sacrament. Sabi ko sa anak ko, meron ako nakita billboard dyan sa may Libis. Puntahan natin. Kasi that time, kilala ko na si St. Padre Pio dahil nabigyan ako ng isang book ng life niya. And then, binasa ko yon. Half of that book, nakita ko ano yung mga struggles niya at saka yung pagkakakilala ko kay St. Padre Pio as a Capuchin priest. And then, true enough, nung pumasok kami dun sa Libis, no, that's St. Padre Pio Chapel, yun na, na-meet ko siya, yung kanyang image, and then natuwa ako na meron akong parang, yung maluwag yung aking pagpunta doon na alam kong magkakaroon ako ng body-body, no? Kahit sabihin natin na kumbaga humihingi ako ng padrino that time para mapakinggan ako ni Lord. Kasi kung makasalanan ako that time, baka mapapakinggan kaya kami ni Lord, no? So yun. Kaya basically pumunta ako doon, nakiusap ako na tulungan niya ako, si St. Padre Pio. May slide tayo po doon na pwede ipakita po ni Sister Aida, no? Yan. And true enough, na-meet ko si Mr. Ramon Rodriguez, yung mismong head at saka yung owner ng St. Padre Pio Libis, no? At nakita niya rin kami, pinagkatiwalaan niya kami na sa mga point na pinahiram sa amin yung relic ni St. Pio, dinala ko sa bahay, and then ni-invite ko si Eileen, yung wife ko, na samahan kami sa St. Pio also. And then from 2007 hanggang 2008, sumasama ako doon sa mga activities, no. Pumunta kami sa Pangasinan, sa Cabanatuan, every time na magbibigay si Sir Ramon Rodriguez ng image ni St. Pio sa mga church, no. And hanggang Cebu, kasama ako doon, no. And then anong ginagawa namin that time, namimigay kami ng rosary, namimigay kami ng yung holy oil ni St. Pio, and then may papahid kami ng oil sa mga yung mga parishioners na pumunta doon sa activities, no. So yun yung mga naging offering ko na St. Pio, nandito lang ako, tutulong ako sa iyo at tulungan mo ako sa mga dasal ko kay Lord, na. Yun lang palaging dasal ko. And true enough, 1 year, no, ng pagdarasal, papunta dito, sumasama sa mga activities. It was November 9, 2008, nang nakareceive ko ng isang sign na ang sabi dun sa Ezekiel 47:12, fruit trees will bear fruits for foods and sleeps for healing. And that time, yung naging problem namin sa opisina, nagdi-distribute ako ng mga halamang gamot, yung medicine, yung mga Arthro, Heartbeat, Tahibo, Liver Aid, yung mga ganyan, yung mga food supplement. And then na-encounter ko yung Department of Health, DOH Lagundi tablet, tsaka yung Sambong tablet, no, ng Department of Health. And then part of my list, yung mga product na yan. So kilala ko yung product, no. And one friend, sabi niya sa akin,
Sir, baka gusto mong mag-supply ng raw material sa DOH, PITAC, no? Samahan kita or tingnan natin kung ano yung pwede natin magawa. Sabi ko, anong alam ko dyan? Ang alam ko lang is yung magbenta ako ng mga medicine or yung mga food supplement kasi yun ang interest ko at dahil yun yung mga experiences ko sa United Lab. And then, pinakilala niya ako sa isang, pumayag din ako, pinakilala niya ako sa isang supplier ng raw materials that time. Although nakita ko yung ginagawa niya, it's a small place na mahirap din. Pero sabi ko, mukhang ako pa bubuhay dito kailangan ko ng assistance din, no? Para, mag-push through yung ginagawa namin. Pero still, naniwala pa rin ako sa ginagawa namin. And then one day, nakakuha na ako ng purchase order ng DOH Tacloban. So sabi, I can deliver 250 kilograms of Lagundi powdered raw material. And habang piniprepare ko yon, hanggang alas 10 ng gabi, 9 o'clock 9 to 10, nandun ako sa Nueva Ecija para bantayan kung paano nila ginagawa yung order ng Department of Health, PITAC, no? And nakita ko, binababa yung mga sako-sakong Lagundi. Pero, syempre, hindi ko kilala kung sino yung mga tao na yun, no? At gabi sila nag-ooperate. Pero, nung nilatag yung mga Lagundi dun sa para hugasan na, and then, nakita ko naman yung mga leaves na talagang Lagundi talaga, no? Yung mga dahon na yun. And, umuwi ako sa bahay, at 1 a.m., nagdasal ako, sabi ko, Lord, sana yung pinakita mo sa akin, yun na po yung magiging hanap buhay namin, no? And I hope na ituro mo pa rin sa akin yung guide, no? Kung paano ko gagawin ito. At true enough, yung hinarap po yung Bible sa habang nagdarasal ako, nagbabasa ako ng Bible. Kasi doon ako nagsisik ng words ni Lord, no? Dito niyo po ako usapin kasi ito po yung mga salita mo, di ba? Ito po yung binigay mo sa amin, no? And doon ko binuksan yung Ezekiel 47:12 na at random, no? At yung message na yan, natandaan ko nung umattend kami ng 10 a.m. Mass sa St. Padre Pio, it was Sunday, November 9, 2008. So yun yung first reading. Sabi ko, natatandaan ko tong message nito, no? At talagang sabi ko kay Eileen, sabay ko, ito yung nabasa ko kaninang 1 a.m. And I think ito na yung sign siguro na inaantay ko. Kaya, nung time na yon, ilang few weeks, no, hinanap ko talaga itong Lagundi nito. Para ako si Columbus na nagpunta sa Bicol, nagpunta ako sa Apari, sa Tuguegarao, umikot ako ng San Marcelino, no, Zambales, no, pero wala akong nakitang Lagundi. Although binalita doon na maraming mga plant material. Dumating pa yung isang linggo, nagkasakit ako, nagkaroon ako na-hospital ako dahil sobrang pagod na yon. Nagkaroon ako ng emergency, no? And after a week, napaglabas ko sa hospital, dasal uli ako, sabi ko, St. Pio, hindi ko makita yung binigay mo na message sa akin, no? Tulungan mo naman ako dito, no? Pinagkaloob na ni Lord yung word niya, pero still, hindi ko makita tong Lagundi. Talagang hindi pa ako nakakita ng puno ng Lagundi that time, no? Dahil lahat ng pinuntahan ko talagang zero yung plant. But yung mga taong kasama ko, dito po maraming Lagundi diyan, maraming sambong diyan, pero zero talaga na yun nga yung time na yun. And dumating sa point na meron kaming nakita ng Lagundi sa Taal Volcano, sa likod sa Binintihan, yung isang community doon, at na-transfer ko yun sa isang place sa Agoncillo. I need to send the soil, no, for the analysis sa UPLB. At yun na yun, no, nung nakarating ako after a week para i-analyze yung soil, na itanong ko dun sa technician na, alam mo, yung Lagundi na yan, dito tinatanim niya sa Laguna or sa UP, kasi UP Los Baños, no? Dahil may mga studies na yan. So baka pwede mo kong ituro kung sino mga nakakusap mo na pwede akong i-refer. And true enough, no, sabi punta ka sa post-harvest tsaka dun sa biotechnology.
And yun na, nung nakarating ako doon, habang meron akong ginagawa, I mean, napaihi kasi ako doon sa time na yun. May kumakaway sa akin mga dahon, mga puno, na pare-pareho ang size niya. At di natuwa ako kasi sabi ko parang kilala ko yung mga dahon pero hindi ako sigurado no, sa puno na yon. Then nagtanong ako sa security guard. Sabi ko, Brad, ng biotechnology, security guard ng biotechnology. Ano yung mga dahon na, yung mga puno na nado sa likuran nyo? Sa may side ng, ng building. Mga lagundi po yan. Sabi ko, talaga? So, yun na yun. Sabi ko, sino mga nagtanim yan? Magtanong kayo sa post-harvest kay Dr. Quintana, Professor Quintana. Kaya after a few days, binalikan ko at nakausap po yung old lady, si Professor Quintana, former Professor Quintana. At napagbigyan niya ako sa request ko na magkaroon ako ng konting seedlings, saplings, no, through cuttings. Pero kailangan bilhin ko lahat sa kanya, yung mga saplings na yon. So yung mga yung first PO namin sa Tacloban, ako nag-deliver, yung kinita ko doon, talagang ibinili ko ng mga punla, yung mga seedlings, no. At doon na nagsimula yung gift sa amin na every fruit trees will bear fruits for foods and sleeps for healing. At ito na yung lagundi. And this lagundi, talagang lumawak ito from nothing to 100 hectares of lands right now na hina-harvest namin para, suportahan yung raw materials ng buong Pilipinas, no? Kasi we do the raw materials for one of the biggest product in the Philippines. At yan ay pinagkaloob sa atin ni Lord through the help of St. Padre Pio. At talagang hindi, every now and then, hindi talaga ako maalis na magpasalamat sa kanya, especially every month of May, no? At nagkataon nga, sabi ko nga kay Sister Aida, alam mo, binigyan ako ng chance na magsilita muli, no, kay St. Pio. Kasi every May, started noong 2013, pumupunta kaming, first time namin nag-Europe tour, at yan yung naging objective namin is dalawin si St. Padre Pio sa San Giovanni Rotondo, Italy. Noong 2013, wala pa yung hindi pa na-exhume yung katawan niya doon. Although meron ng directions na expose yung kanyang body, no? Kaya noong 2013, kasama namin si Anton. He was just 13 plus 4, 17 years old, no? Yun ang first namin. Na parang naging invitation sa amin na makarating sa San Giovanni. Kasi wala na kaming masakyan na tren. Biglang after an hour, nakasakay kami sa tren. Halos isang lugar lang kami sa bagon ng tren. And then wala na kami masakyan na taxi or nasasakyan papunta sa San Giovanni. Pero may isang mamang nag-aantay sa amin na taxi. No, at 8 o'clock, inhatid kami papunta sa pupuntahan naming hotel sa San Giovanni. Wala na kaming telepono, discharge na lahat. Pero during sa tour namin papunta dun sa San Giovanni, halfway, no, biglang nag-open yung aming mga phone kasi hinahanap ng taxi kung saan kaming hotel pupunta dahil he will assist us, no, papunta doon at nakausap namin yung madre. So lahat yon, no, nangyari during that time na pumunta kami ng San Giovanni, Italy, na talagang wala nang pag-asa pero dumating yung point na nakarating kami ng 10 o'clock ng gabi doon mismo sa San Giovanni, Italy, no. From 8 p.m. na nando kami sa Foggia. Kaya yon, kaya is an invitation ng 2013. And then 5 years, no, from 2008 to 2013, and then 2013, dire-diretso kami paniniwala ko, yung devotion ko kay St. Padre Pio, kami tatlo, no. Kaya sabi ko sa family ko, wag tayong magliliban, no, ng mga prayers natin na kasama natin dapat si Padre Pio. And nagkaroon ako ng malaking trial noong 2015 na kung saan yung aking which is yung next slide na natin, nagkaroon ako ng renal failure, no. So this is a big trial of my life na baka ako hindi ko na ma-continue yung aking mission, no. Na yung assignment na binigay sa akin, yung gift, no, that time. So 2015, nag-research ako kung saan ako pwedeng pumunta para magpagamot. Punta akong China. At least kahit papaano natutulungan kami ng negosyo na binigay sa amin sa
sa paglalagundi at saka yung sa wife ko, no? And true enough, noong 2017, talagang affected na yung life ko. Nagkaroon ako ng intestinal bleeding na kung saan ito, nag-witness dito yung aking doctor na si Kuya Ben Puruganan, Dr. Ben Puruganan sa Medical City. From 2017, nagkaroon ako ng tuberculosis sa abdominal. And talagang nag-agaw buhay na ako noon dahil 11 bags of blood ang isinalin sa akin, no, just to survive. And according to him, during the operation, dapat bubuksan niya yung abdomen ko para yung aking yung bleeding ko nandoon sa loob ng intestine ko eh. Nakita dun sa MRI, walang ibang way kundi open up and then cut yung may sugat na intestine na yon and anastomose afterward. And so happened na it was 9 a.m. the following day, noong August 17, nung na-operahan ako, hindi nila pwedeng ituloy yung operation kasi punong-puno ng tuberculosis yung aking abdomen. So yun yung sumisira sa katawan ko, no? Kaya dyan sa picture makita nyo na that's my first day, yung nakahiga ako, first day na nasa ICU ko. Sabi ko, hindi ko nakilala ang sarili ko. Can you take a picture? Dahil ito yung first, first picture ko sa another life, no? Dahil naniniwala ako na hindi naman ako mamamatay nung gabi nung August 16, 2017, pero sabi ko hindi ko nakilala yung sarili ko that time, no. Pero still, sabi ko nung i-operahan ako, dahil conscious pa ako nung time na bibigyan ako ng anesthesia. Sabi ko, St. Pio, bahala ka na, dito lang ako. Please, tulungan mo ako. I need life. Please pray for me. And true enough, sabi ng doktor, doon sa itsura ko, patay na ako sa operating table, sa bed, no? Pero buhay pa yung monitor ko. It's working, no? Kaya may pag-asa na ma-revive pa yung life ko that time. Kaya nung 2017 August, no, that was my another life, no, na yung devotion ko kay Saint Padre Pio, Sacred Heart of Jesus, no, talagang tumindi, no, kay Mama Mary, natulungan ako na magkaroon ako ng recovery. And then ang payo ng doktor, of course, is pagalingin ako with the compliance ng pagtitake ng medicine, yung anti-tuberculosis, no? And true enough, nung February 2018, so na-revive ko yung katawan ko that time, nawala na yung tuberculosis kasi ko ready ako for kidney transplant. Pero ang problema ko noon, talagang sunod-sunod yung aming financial problem, dahil syempre major operation yan. Tapos, hindi ako makalabas, makapagtrabaho. Through cellphone ako nag-work that time. And sabi ko sa wife ko, Mami, magpapa-opera na ako. Sana makakuita tayo ng donor, no? For kidney transplant. That was February. And medyo still yung sugat ko, ano pa rin, hindi pa rin ganun ka-strong yung abdomen na yung suture ko. At we used to go to church kay St. Padre Pio sa Libis. And one time, si Father Louis Kaupayan, siya yung parish priest ng St. Pio. March 23, that was usually March 23, yan yung every 23rd, sineselebrate yung monthly feast ni St. Pio, no? Kasi September 23 yung pinaka-feast month niya, no? So nandun kami ni Ellie, numatin kami ng mass, and then we were invited to during the homily na testify, no, magbigay ng small talk ni Father Louis. So si Ellie nang nagsalita nun, and during those time, ang hiningi niya sa kanyang talk is baka may mga donor na gustong mag-volunteer. Naghahanap kami ng donor na compatible sa akin. I hope matulungan kami sa prayers or sino man na nakakakilala, no? And that was March 23. And
dumating sa point na may naghanap sa akin na inaanak ko sa binyag. Sabi, Ninong, hindi na tumawag sa akin, hindi na kayo nakikita ng mami namin sa dito sa banyo sa De Castro. So, sabi ko, hindi na ako makakapunta dyan siguro dahil una-una dinadialysis ako, mahina ako, and hindi ako pwedeng mag-akyat panahon sa bahay, no? Kaya nandito na kami sa new house namin sa Rockwell. At dito na ako nagpapahinga at nagpapagaling. No, sige, sabi po, puntahan namin kayo ni Mami kung pwede. And then, kasi gusto kayong makausap. And Mami, yung friend ko, way back noong 1985, close kami niyan dahil lagi kami magkasabay papunta ng Cainta Catholic School. And then bininyagan nga yung anak niya, hindi ko nakita during the baptism eh. But still may connection pa rin kami na nag-usap kami paminsan-minsan, no. And pero yung mag-meet hindi. Kaya nung Sunday dinalaw nila ako March 23 yung naging testimony namin sa St. Pio. And then one Sunday na yon, naawa sa akin, kaya sabi nila, tutulong kami sa paghanap ng donor mo. And true enough, April 5, na-meet ko yung second na nag-volunteer, no? Na nakilala nila from bumaba doon sa kanilang third floor na bed spacing at dahil yung first donor na volunteer hindi na siya natuloy, nag-cancel na siya. Kaya itong batang to na 23 years old, yung male donor, yun na yung naging sinama sa akin noong April 5, pinakilala sa akin. Ang prayer ko kay St. Pio, kung bibigyan mo ako ng donor, tulungan mo ako. Peace lang. Sana 23 to 25 years old, male, volunteer. Kasi wala naman akong pera na, pero tutulong ako sa kung ano may tutulong ko sa kanya. And then, kung pwede, type O positive. Yan lang kasi ang pwede kong i-receive na donor, no? For my kidney, for the kidney transplant. At nung April 5, na-meet ko itong si Rodel Cruz ang kanyang full name. Hindi kami magkakilala, pero usually nagpupunta siya sa St. Pio Chapel, sa Libis, dahil may problema din siya. So, pinag-meet kami noong April 5. And then, natuwa kami, yung family ko, tsaka yung kaibigan ko na nung high school, dahil nakakita kami ng donor na pumayag, no? Ang problema, hindi niya alam ang blood type niya. Kaya sabi ko, naku, magkakaroon lang tayo ng success story nito kung magpapa-blood type siya. Kaya sinamahan ko sa Mission Hospital. And true enough, at 9 p.m., lumabas yung kanyang result ng blood type. He's type O positive. Kaya naglulundagan kami, natuwa kaming lahat, no, at matutuloy. Even the boy na 23 years old, parang tuwan-tuwa siya na makakapag-donate siya ng kidney. So ganun yung atmosphere, no. And May 25, yung next slide natin na yung may kamay ako, no. Pumunta uli kami sa San Giovanni Rotondo, Italy. No, yan. So sabi ko, St. Pio, inawak ko yung kamay ko sa niya. Salamat, meron akong donor na. And then happy birthday to you. Kinantahan namin siya 2013, kinantahan namin siya doon. Birthday niya kasi nung pumunta kami May 25. This time May 25 din yan, yung at present na siya, no? First time ko siyang nakita diyan dahil nung 2013 hindi pa siya in-exhume na pero nasa tomb pa siya. Hindi pa siya in-expose, no? Kaya nung 2018 nung bumalik kami, naka-expose na siya, kaya first time ko na-meet si St. Pio na personal at saka yan, yung nakita niyo po, no. At sabi ko salamat at pinagbigyan mo ako. Salamat, may donor na, pero naghahanap pa rin ako ng pera para itustos doon sa aking yung package na in-advise sa akin ng doctor sa St. Luke's Global. And pagbalik namin,
yun na, in-offer yung konting amount of money na, magagamit ko sa surgery. So, from one business. And then, tuloy-tuloy na yung paglalagundi namin, may mga credit cards. So, madalas salita, nabuo ko yung, yung amount na kailangan namin, no? Para makalabas ako during, kung sakaling matuloy yung aking operation. At ang billing ko kay Kuya Ben Puruganan, Dr. Ben Puruganan, Kuya, operahan mo ako ng June 23, 9 a.m. kung pwede po. At alam mo, sa communication ko sa kanya, nasunod lahat yun kasi nakita niya kung paano ako nabuhay yung first operation niya, major operation niya sa akin nung August 2017. Kaya siya na yung gumawa ng paraan para, matuloy yung aking schedule sa St. Luke's Global na June 23, 2018 at 9 a.m. No? Although ang kanyang sabi, 7 a.m. ka nasa operating room, baka operahan ka agad kasi naka-schedule na. Pero it looks na talagang kasama ko sa St. Pio that time. Kaya 9 a.m. ako na operahan, no? During that morning. Yun. Kaya yun na, that's my story na lumabas ako sa hospital. Yung nakita niyo po sa picture kanina na naka-wheelchair ako sa slides po natin. Pwede po natin pakita yung slides. Yung isang slides po. Yan. Okay? So, yan yung itsura ko nung transplant ako sa St. Luke's. And pauwi na ako nung second slide na yon na nakaupo ko sa wheelchair. No? Dahil kailangan umuwi agad ako dahil baka magkaroon ako infection sa hospital. Kaya sinend off na ako sa discharge na ako after 4 days, no? Sa stay ko diyan. Pero that time hindi pa ako nakakaihi kasi nagkaroon ng blockage yung aking gallbladder. Hindi lumalabas yung aking urine. Kaya catheter pa ako nang lumabas ako sa hospital. And 6 months, no? Nag-recover ako sa bahay. And then sabi ko nga, hindi naman ako nainip dahil yung bahay naman namin, marami akong taong nakikita sa window. And then sumasayo ako sa TV, yung lahat ng ginagawa ko para maging malakas ako. And then prayers every day. And on my 4th month, sabi ko, October yon, June 23, and then October 18. Sabi ko, St. Pio, nandyan ang heart relic mo sa Davao, papunta ng St. Pio, Santo Tomas, no? So, I hope makita kita doon dahil gusto kong ihawak yung kanang kamay ko sa heart relic mo. Kasi yung left hand ko, yun ang hinawak ko sa May 25, 2018, birthday niya. Sabi ko, salubungin kita dito kung pwede. Makita ko sana yung heart mo. Para pag magpasalamat sa iyo dahil hindi mo ako pinabayaan at pinagkaloob ni Lord yung aking mga request, no? Yung aking mga hiling. Kaya, very specific, pumunta kami ni Eileen, nag-drive ako ng sasakyan dahil okay naman ako na, no? Nakarating kami ng Santo Tomas, although walang tao dun sa Halmos, no? Wala. Ang prayer ko before na umalis kami, St. Pio, alam mo naman na 4th month lang ako, hindi pa ako pwedeng maglakad ng malayo. Ikalawa, sana bigyan mo ako ng parking lot na, hindi ako mahihirapan na pumunta sa church mo. Okay, sa Santo Tomas, Batangas. And kung pwede po, sana nandyan ka. Pero kung wala ka, dahil nasa Davao pa siya that time, dadalhin pa lang sa kasi sinusundan ko no? Nasa San Fernando Air Base pa lang siya, pumunta ng Lipa, from Lipa, dadalhin sa Santo Tomas, Batangas. Pero kung wala ka yun sa Santo Tomas, Batangas, alam mo yung heart ko, nagpapasalamat ako sa'yo. Pero kung mag-meet tayo, salamat at pinagbigyan mo ako. Yun na yun, no? Kaya I drove going to Santo Tomas, Batangas at yun na, nakarating ako sa St. Padre Pio Shrine sa Santo Tomas. Nako, sabi ko wala si St. Pio kasi wala halos tao dun sa church. And then may kumakaway sa amin, dito po ang parking, dito po yung parking. So
Nagpark ako doon, siguro mga 8 sasakyan na nandun sa parking lot. And bumaba ako, nakamas, everything, no? Pumunta ako dun sa isang guard sa may entrance gate, no? Sabi ko, guard, anong oras darating yung heart relic ni St. Pio? Sabi niya, kabababa lang po dun sa Divine Mercy Chapel. Talaga? Di okay, di walk ako. Siguro mga few walks, no? Few steps. Nakarating ako sa Divine Mercy Chapel. And true enough, na siguro mga 20 lang kami na tao nandun. Paikot na yung iba, nakahawak dun sa glass may glass relic, yung relic na sa glass case, no? And sabi ko, naku, Eileen, pinagbigyan tayo. Andito yung heart relic ni St. Pio. Kaya, hindi ako pwedeng hindi ako pwedeng maraming tao, marami akong time na makikita ko si St. Pio. Kaya sabi ko, Eileen, kunan mo ako ng picture. Kaya yun na, hindi lang may pakita dito yung aking right hand na ihawak ko talaga sa heart relic ni St. Pio na ilan lang kami nandoon, siguro less than 100. And after mga 3 o'clock yun, 3:30. And then yun na, matagal akong nakipag-usap sa kanya, salamat, pinagbigyan mo ako, lahat ng mga mission ko, pangako ko, ipatutuparin ko, samahan mo lang ako palagi sa St. Pio. Huwag mo akong pabayaan, ganyan din yung mga taong ipagdadasal natin. No? Yun. Kaya, that was October 18, no? 2018, nung dumating tong heart relic niya. At 5:30, marami ng tao doon. Kaya sabi ko kay Eileen, let's go na kasi dumadami na yung tao, hindi na ako pwedeng makisalamuha sa kanila. Kaya nakauwi kami sa bahay ng masayang-masaya dahil na-meet ko ulit si Saint Padre Pio, no, in 2018. And that was a trial na talagang hindi ko binitawan dahil lahat tayo everyday may mga challenges sa buhay, no. And what's important is keep on praying. Pray unceasingly, no. May mga santo na kung maniniwala tayo, talaga namang nandyan din at ipinagkalob sa atin, no, para maging katulong natin sa pagdarasal. At 2019, pumunta kami sa San Giovanni Rotondo, Italy. Malakas ang loob namin ni Eileen para i-greet siya ng happy birthday, May 24. Maraming mga instances na talagang yung relationship ko kay St. Pio ay na-build up namin dahil ni-request ko siya na sana makita ko siya. Pero sa akin na lang yon, sa amin na lang yon. At sa mga kaibigan na gustong makita yon, i-share ko po sa inyo. No? At nagpasalamat ako sa kanya hanggang doon. Walang katapusang pasasalamat dahil nakarating muli ako sa San Giovanni that time, 2019. It was my 11 months, no? Magwa 1 year ako ng June 23, May 25 na doon kami. No? At tuloy-tuloy yung aming lagundi, yung mga ginagawa namin hanggang after 1 year, 2019, nagpandemya na. Ito na, no? So kami naman, yung mission namin na magtumulong sa mga farmers sa Lagundi, tagang tuloy-tuloy yun, no? At yan din ang dahilan kung ba't kami lumuluwag sa kahit papaano, pero hindi madali ang buhay sa amin, no? Kaya nung pagbalik namin ng 2019, punong-puno kami ng inspiration, no, ng motivation drive namin na tumulong sa tao. Kaya nung nagpandemya, before the lockdown, we're very lucky na nakarating kami sa Israel. Kaya nakita namin lahat ng mga pinuntahan ni Jesus doon, yung kanyang ministry sa Galilee, no, sa Jerusalem, yung kung saan siya pinanganak, no, yung kanyang Ascension Mountain, no. Ang hindi namin napuntahan dito yung Mount Tabor, kung saan yun yung Transfiguration Mountain. No? Sabi ko, pinagkaloob mo sa amin to, ibig sabihin, meron kaming paraan pa para pumunta dito. Kaya salamat. At I hope makarating kami muli sa Israel. At pagbalik namin sa Pilipinas, yun na, lockdown na. Sabi ko, ano yung pwede nating itulong? Nakarating kami dun sa kung saan namigay si Lord ng yung 5,000 people fed, no, ng fish tsaka ng bread, no.
Sabi ko, anong pwede natin gawin dito? So, nanawagan ako sa mga kaibigan through Facebook na baka pwede akong samahan dun sa multiplication of loaves. No? Kaya namigay kami ng mga bread doon sa mga pwede pagbigyan. No? Itong mga dito, yung mga Grab na nagde-deliver, yung mga nasa bahay, nasa community. Kaya nakakalabas kami that time kasi ang dala namin Lagundi, dala namin bread. No? At yun ang naging assignment namin during the mission. At even yung Lagundi na wala pa tayong vaccine no, na ipamigay namin sa mga LGUs na kapalibot ng NCR. Kila Mayor Joy Belmonte, nabigay kami ng 500 kilos ng Lagundi, kila Vico Soto, kila Menchie Abalos, even hanggang San Pedro, kila John Vic Rimulya, kila Governor John Vic Rimulya dati sa Cavite, lahat yan. That time, wala pa tayong sagot sa vaccine, pero namimigay na kami ng Lagundi na alam namin makakatulong. At one time, nagtanong ako kay St. Pio, sabi ko, St. Pio, ang assignment namin, itong mission is Lagundi, no? At alam ko na sa pag-research ko, even in Madagascar, they rely on plants, no? Yung Artemisia annua, no? Na pinibigay ng presidente, the action noon. So, bihira ang namatay na constituents niyan, yung mga tao sa Madagascar, that's East Africa, na mahirap ang buhay doon. And upon my research, 1,000 lang almost 1,000 lang ang affected ng virus. 800 lang talaga yung 300 lang halos 30% lang ang nagpa-vaccine, and all those people talagang decoction lang ng medicine nung presidente ng Madagascar. At yun, and through Lagundi, sabi ko, St. Pio, ano ngayon ang guide mo sa amin, yung bakit Lagundi yung pinagkaloob mo sa amin, no? At I hope na makatulong ito ng Lagundi sa pandemya. And true enough, naituro ako dun sa isang nag-subscribe ko sa online newsletter ng Aletheia, which means Greek word yun, means truth, no? Yung Aletheia na yan, doon sa email ko, nagbabasa rin ako na kahit papaano ng articles ng Catholic publication yan. And nakita ko agad yung sagot sa akin ni Padre Pio na isang picture nakalagay doon, what Padre Pio saw in the Spanish flu of 1918. And during those time, sabi ko, nag-research ako, si Padre Pio, pinanak nung May 25, 1887. He was just 31 years old or 32 years old, no? From 1980 na yan. And then those time, yung pagbabasa ko sa kanya, even sa Aletheia na yan, maraming namatay na friars, maraming namatay na mga kamag-anak niya. Pero buhay siya, pero long haul yung kanyang flu that time. And I believe nung 1917, yung mga bata ng Fatima, namatay sila after ng early age, kasama dito sa flu na yan, no? Yung dalawang bata. Kaya sabi ko, wow, ano ibig sabihin nito? Padre Pio, mapagbibigyan mo ba yung Lagundi na maging gamot namin? Kasi marami nang nabuhay. Nakita ko nga, taga San Pedro namin kasama sa Lions Club. Nung nag-Facebook siya, nag-aantay lang siya ng hospital. Talagang hindi na siya makahinga. Kaya pinadalan ko siya ng Lagundi that time. At nagpasalamat naman siya. During the time na na-hospital siya, nakahinga siya. No? Kaya I remember that letter niya sa akin. No? And yun na, kaya yung time na yan, through siguro recommendation ng maraming doctors ng government natin sa DOH, pinag-aralan ng Lagundi, tawa-tawa tsaka yung VCO for pandemya, gamot sa pandemya. And true enough, nakapasa ang Lagundi sa clinical trial. Yan, kaya sabi ko, thank you St. Padre Pio, ginaid mo na naman ako, ito na naman yung naging mission natin, no? At nakita ko doon na talagang maybe this is a very big assignment na na-receive ko noong 2008. All the main Lagundi na sa Pilipinas, definitely. No? At ima-market na yan that time pa. Pero lumawak ang paglalagundi nung pumasok talaga kami sa mission nito.
at talagang inalagaan namin ng pagdami ng propagation ng farm ng Lagundi, no. Kaya yan din na tumulong sa akin sa buhay namin na mga pinagdaraanan ko, yung mga trials namin, mga financial problem namin. Talagang diyan na kami in-embrace namin yung pag-asa na yun, no. And yun na, from that time on na talagang yung Lagundi ang tumulong sa akin para kumuha ng maraming arena, ipagawa sa mga panaderya na hindi mabayaran ng mga panadero dahil wala silang hanap buhay that time. Kaya yun ang naipamigay namin, yung multiplication of loaves, na yung five sako ng arena, no, ay lumawak, dumami yon hanggang sa nakaliko ko ng maraming pera that time na para ipambili ng maraming mga Pinoy pandesal. Kasi naka-plastic na siya na pinamimigay namin, no. Kaya tuwan-tuwa kami that time at nakakalabas kami during pandemya na kami ni Ellie, nakarating kami sa Our Lady of Manawag para magpasalamat sa, na may restriction, no. Kaya yan ang buhay namin kay St. Padre Pio at patuloy kaming tutulong, patuloy ang mission namin. At sabi ko kay St. Pio, kukunin na ba ako ni Lord? Eto na, nabigyan ko na ng, kumbaga, naging mission, naging buhay na namin. Pero sabi ko, wag muna, kasi marami pang mga may cancer sa Pilipinas na alam kong itong fruit trees will bear fruits for foods and leaves for healing. Magiging gamot, di ba? Let food be your medicine. Kumbaga, at yan ay itinuro sa atin sa Biblia, sa mga salita ni Lord, sa ministry niya, na from the time of Revelation, the time of Genesis, nandiyan ang paggamit ng halamang gamot, paggamit ng puno na may mga bunga para maging pagkain, no? At maging gamot, no. Kaya I hope na matulungan tayo ng mga ganitong klaseng advokasya at patuloy nating tangkilikin, no, ang pagdarasal na every day of our life maging part ito ng buhay natin, no matter what, saan man tayo makarating, we always praise God, glorify Him. Yun na lang din ang pangako sa Kanya. Sabi ko, dalhin mo ko sa iba't ibang lugar na kung saan pasasalamatan ko yung ikaw, dahil ikaw ang nagpadala sa amin, ginawa mo maging maganda ang mga lugar nito, no. Kaya yun po yung ating buhay with Padre Pio, with the Lord, Sacred Heart of Jesus, no. Salamat sa inyo. Kay Mama Mary, na simula nung sabi ko nga pagkabata ako, i-embrace ko na yung prayers sa kanila. At true enough, hindi talaga sila pumapalya sa mga panalangin sa amin. Very specific lang po tayo magdasal. Yun ang importante dyan, no. Kung hihiling tayo, umiling tayo na alam natin unang-una, mapagbibigyan tayo. Bakit? Kasi we keep His commandments. Di ba? We love our neighbors. Di ba? We love His people. So yun lang yun. Mahirap man yung love your enemy, but still part of it, yung kanyang bilin. Di ba? Kung paano yan, tutulungan tayo ni Lord, tutulungan tayo ng mga angels, tutulungan tayo ng mga santo para magawa natin lahat ng yan. At natutuwa ako at naging part ako ng The Hour of 3 dahil minsan talagang sinasalubong ko yung 3 a.m. no, para magpasalamat, especially nung September 23. Ito po yung relic na pinagkaloob sa amin ng St. Padre Pio, no, every 3 a.m. of September 23, no, kung saan namatay si St. Pio ng 2:30 a.m. no, sinasalubong po namin siya. At diyan sa relic na yan, kung maniniwala po kayo, bumabakat po yung simbahan ni St. Padre Pio dito. Bumabakat din yung mukha niya diyan every time na hinihiling namin na samahan kami sa aming pagdarasal. Kaya sino po yung mga kaibigan natin na nangangailangan ng dahil dumating na po siya from a friend, no, na inikot po namin tong relic nito. And I hope nakatulong po ang relic ni St. Pio sa panalangin, na sinasamahan sila sa panalangin kay Lord, no, kay Mama Mary, para tuluyan yung kanilang recovery, pagaling, o kung ano man, yung pagtanggap na short life lang talaga tayo dito sa mundo, di ba? But what's important is naging kumbaga very meaningful ang life natin habang nandito tayo sa mundo, no? At patuloy tayong tumulong sa tao at gawin natin lahat ng mga ibinibilin sa atin na nasa Biblia naman po lahat, no.
At we have to serve God at all expense, no, at all times. At ipakita natin sa kanya na talagang true yung ating heart, no, para pakinggan niya tayo palagi. So yan, kaya yan po yung istorya namin, istorya ni Eileen, nakasama ko po siya ngayon. No, kararating lang po niya. At I hope na sama-sama tayong magdarasal palagi para sa ating bansa, sa ating yung problema natin right now. At lahat naman 'to may solusyon, no. Every day may problema, every day may solusyon din. Kaya sa ating pagdarasal, His guidance is always with us at all times. So, yan po. Kaya baka may mga comments po kayo, may mga questions kayo, no? Salamat kay Sister Aida, kay Kuya Joel, no, Manasan, no? At in-invite nila po kami dito sa kanilang programang The Hour of Three. Tama-tama, no? May 10 minutes pa tayo. Hello, batchmate. Oh, si June Aniceto. Oy, God bless you. Sana gumaling ka na. At manonood ka dito, June, hawakan mo to si St. Padre Pio Relica. Oh. Papahiram ko sa iyo para totally gumaling ka na. At right now, I believe magaling ka na. Yes. It will be given. Talagang ano yan, mabisa ang dasal with St. Padre Pio. Si Lord ang magbibigay sa atin ng lahat ng yan. But basically, yung tulong ni Padre Pio, pag hiniling natin, very specific yung gusto natin mangyari. Pagkakalob niya. Kasi one time nga, no, before June 23, nung aking, anyway, habang nag-aantay tayo ng ibang comment, June 23, yung aking transplant, no, June 4, nasa St. Padre Pio kami dahil May 25, dumating kami sa galing ng Italy. Although nagkaroon pa ako ng problema nun sa aeroplano dahil hindi na ako nakahinga pabalik ng Pilipinas. Pero nabuhay pa rin ako. At naibaba ako sa aeroplano, diretso ako sa dialysis. The following day, I still have life, another life. No. So sabi ko, St. Pio, pumunta ako sa iyo, ha. Hindi pa, June 23 yung aking transplant. And then June 4, humingiling ako ng another, a small miracle na sabi ko, kung pwede po, wag na ako maoperahan. Kung part of my money, ibibigay ko doon sa isang bata, nakita ko may liver cirrhosis, no? Although, noong June 4, umihi ako ng blood talaga, no? Ng fresh blood sa St. Pio Chapel, sa CR. And then sabi ko, St. Pio, pinaputok mo yung yung mga cyst ko. Ito na ba yung pagaling ko? So, after 3 days, punta ako sa doktor ko sa nephrology. Sabi niya, you will undergo nephrectomy. So, dahil nag-bleed ka, kailangan tanggalin na yung kidney mo. Naku po, sabi ko, ganun po ba? Balik ako kay St. Pio. Sabi ko, St. Pio, napasama yung pindot mo dun sa ko, pumutok yung cyst ko. Ngayon, paano to? Nephrectomy na ako. Wala na akong pera, eksakto lang doon sa transplant ko. Magaling si Kuya Ben Puruganan. Kaya sabi niya, hindi, tuloy yung June 23 mo, just drink this medicine. Yun na, June 23. Pero yung hinihiling ko na magkaroon akong miracle, hindi natuloy. Kaya nung June 23, 4 a.m., habang dinadaya, last dialysis ko, ay ko, St. Pio, Lord, tanggap ko na po yung, Lord God, samahan niyo ako sa aking operation. Tanggap ko na po na ito na yung last ko talaga. Hiling sa iyo dahil pinagkaloob mo naman lahat pera, donor, humihiling pa ako ng miracle sa iyo dahil binigay mo na sa akin. Kaya sorry, very sorry. Forgive me. Yun na. Hanggang sa June 23, natapos yung aking kidney transplant. Diba? So, yun, no? Maraming mga in between, no? Na request tayo, akala natin okay pero hindi pala, di ba? Pero may guidance na doon kasi when we ask of the gifts of the Holy Spirit, one is wisdom, knowledge, understanding, no? Fortitude, yan, fear of the Lord, and even counsel, no? Ipagkakalob sa atin yan kasi hiniling natin. Okay? So, importante na very tayo doon. Truthful tayo at
we embrace yung faith na kailangan natin. Baka may ano po kayo, si Ma'am Virgie. Okay, Saint Padre Pio, pray for us. Yes, he will assist you for healing. Sa miracle, come na. Yan po. So patuloy po kayong tumawag kay sa mga si Saint Charbel din, no? Maraming balita rin siya na nagmi-miracle din siya. So let's ask his intercession also. Si Saint Padre Pio, Mama Mary, naku, nandiyan palagi yan, no? At sana magkaroon tayo ng part 2. Kwento ko naman yung naging experience ko kay Mother Mary, no? Yung sa paghahanap po sa kanya na paano kita justify sa mga taong hindi naniniwala sa iyo. Marami 'yon, di ba? Pero I hope through this experiences, my reflection, masasabi ko talaga na si Mother Mary ang katulong natin, no? Even the time na marami tayong problema. So, ang miracle, laging palaging nandyan. So, thank you. May part 2 tayo. Pero sana during the Marian month, no? O itong May or October, yan, di ba? O September during Mama Mary's birthday. Right? Ang ganda kasi nung yung learnings ko sa kanya eh. At hinanap po talaga yung sagot na yon from Euro, Italy to different area o different places na nandun ng mga saints, no? Sa Israel, sa Jerusalem. So nakita ko yung sagot talaga. Kaya I hope mapagbigyan tayo ni Mama Mary. Ni Lord. Hi Kuya Joel. Yes, basta tayo open tayo for sharing ng life natin at talaga naman sana na-inspire natin yung iba at wag tayong mawalan ng pag-asa pagka kailangan talaga natin ng healing, kailangan natin ng talagang miracle ni Lord, no? Just prayers lang talaga. No? Kasi ako sabi ko nga mula nung affected na ako nung kidney problem ko, kidney damage lahat compliant ako. Until now, compliant ako sa anti-rejection medicine, compliant ako sa lahat ng medicine ko, pero nasira pa rin kidney ko di ba? So syempre, yan ang challenge of life, every day of life, kumakain tayo, minsan, nagkakaroon tayo ng medyo katamaran sa, maglakad lang ng konti or what, di ba? So kaya kailangan this time, very active dapat ang katawan natin, no? Para, maging, bumalik yung energy palagi because yung katawan natin ang depensa natin palagi sa lahat ng mga infection or anything na dumapo sa body natin. Yan. Kaya proper nutrition is important. Yan. So, patuloy po tayong nag-mission. Kaya makita niyo po kami ni Kuya Joel sa Christ the King Parish, no? At in Green Meadows. Nagsiserve po kami dyan sa Chapel of the Archangel in Opus Mall, no? Para ipakita po yung aming service nasa maraming kaibigan, sa mga parishioner na nangangailangan po ng body of Christ, no? Kasi yun lang po yung talagang way natin, no, na we can bring Christ closer to everyone, no? Kaya inaalay po namin yung sarili namin sa pagsisilbi at sana ganun din po kayo in any way. Sabi ko nga sa kwento ko, nagsimula lang po kami sa dasal, nagsimula kami sa mga mission na activities na kung saan pwede kaming tumulong, no? Kahit magbigay ng bulak, magbigay ng sa health, sa first aid, no? Diyan kami nagsimula ni Ellen sa pagtulong. Nando kami sa first aid, simple pag-BP, no? Pagtingin sa mga parishioners na nahihirapan, huminga, nahihilo. Nando kami nagsimula, no? Hanggang sa kasama na kami sa pagbibigay ng holy oil, ng mga prayer leaflet, mga rosary, no? Hanggang sa ito na, body of Christ na binibigay natin. So, talaga naimbitahan kami diyan at ipinagkaloob sa amin yung pagtawag na yun ni Christ. Kaya salamat po sa iyo, Jesus. Diba? So, may haba po ito.
Yeah, totoo po yun. Si Wetsu RL. Wetski. Medyo malabo yung mata ko eh. Maliit yung sulat eh. Sorry. Yeah, so may mga comment pa po kayo. It's 9 o'clock. Thank you very much. And I think it's time to pray again for kung ano man yung hilingin natin. No? And thank you very much for T-Talk. No? At napaunlakan po kami. Ako po na maging kasama nyo for this hour. And I hope na patuloy po tayong manalangin sa bawat isa, especially sa ating bansa na nagkakagulo ngayon, at magkaroon ng wisdom, magkaroon ng direction sa buhay ng maraming tao, no? Lalo na mga leaders natin. And I hope na pakinggan tayo ni Lord para mabago ng gusto ang buhay natin lahat dito at maging masaya na tayo, di ba? At yung mga mahihirap kahit pa paano magkaroon ng ginhawa sa buhay, di ba? So yun lang po yung mga kahilingan natin. So let's pray. Okay, I'm inviting you for a prayer, very short prayer. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, thank you for everything. Salamat at hinayaan mo po ang oras nito, no, para i-glorify ka, pasalamatan ka. Dahil without you we're nothing, without you we can do nothing, Lord God. Kaya i-offer namin sa iyong buhay namin lahat-lahat na meron kami, lahat ng pati yung paghinga namin, Lord, sa iyo. Kaya salamat po sa mga biyayang ito. At wag mo kayong pabayaan ang pamilya namin, ang lahat ng mga taong pinagdarasal namin, wag mo silang pabayaan at pagkaloob mo ang kanilang mga kahilingan. Tulungan mo ang bansa namin, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na humihingi ng kapatawaran, humihingi ng pagbabago sa aming buhay, humihingi ng another life, Lord God, para ipagpatuloy po namin ang mission namin dito habang nabubuhay po kami. And everything we ask in the mighty name of Jesus Christ, our Lord God, and to God our Father, to the Holy Spirit in us. Amen. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you very much po sa inyo. Salamat po. Good evening.